guys, good afternoon everyone. Nagugulat yung mga sisi pa nagsasalita ako. So ayan nga guys, ito na yung monthly expenses natin na nagawa ko. Dito sa ibang bansa, ito yung expenses namin. Ito yung bayad namin sa apartment, 12,200. Kuryente namin 5,100 dahil nag-i-aircon madalas si Mister. Yung wifi namin 680, yung tubig namin 680, isang buwan, unlimited yan. So total costing is 18,660. Dito yan expenses namin ha. Yung sa Pilipinas, naiwan ng mga bayarin. Yung bahay namin 38,000, yung kuryente namin 1,200, yung wifi 1,200, yung tubig 350, association do sa security guard ng village 300. Tapos sa school allowance ng dalawa kong anak, ayan 8,000. And then yung food 1,000 nila inaabot ng 12,000 isang buwan. Kasi nga mahal nga 'di ba ang bilihin ng pagkain sa Pilipinas. Yan. So total 6,050. Ang total cost buwan-buwan na babayaran ko sa isang buwan ay 79,710 pesos. Ayan. So, ganyan kadami ang bayarin namin ni Mr. buwan-buwan. Natrap kami sa bahay. Actually, hindi dapat kami kumuha ng bahay. Kasi dapat hindi kami kumuha ng bahay sa Tarlac. Kasi may kondo naman kami sa Makati. Pero kasi, naging komplikado yung sitwasyon namin. Dahil nagbabago yung isip. Ayan. So, pero guys, itong bahay ay medyo mabigat. 38,000 monthly. Kaya yung sahod ni Mister, halos wala din natira. May matitira siguro sa sahod niya, almost 5,000 or 4,000. Ganyan. Magkano lang. Maliit lang din kasi guys ang sweldo ni Mister. So, yan. Mapapagod ka dito kababayad. Tapos, ang kinokontrol ko dito, yung expenses ng college ko. Dapat, maintindihan nila na kunting sinop or kunting tipid naman kasi si Papa ang daming binabayaran. Itong priority niya yung bahay kasi pwedeng ma-embargo yung bahay kapag hindi tuloy-tuloy yung bayad. So, malapit na matapos. Kaya, kung matapos yan, bayad ng bahay, medyo magana yung bayarin. Ang pinakamalaking expenses talaga, bakit kaya sa Pinas? No, dito sa ibang bansa, nakakamura kami eh. Pero kasi ito talaga yung bahay nakapagpabigat sa amin. Kung wala yung bahay, ang babayaran ko lang, kung hindi kami nagbabayad, halimbawa sa Pinas ng bahay, monthly ng 38, ang babayaran ko lang wifi, kuryente, association, kunti lang. Kaya minamadali namin itong tapusin ng bayad ang bahay. So, relate kayo, bakit kami nag-ibang bansa? Kasi gusto namin more save pa ng pera. Dahil sa Pilipinas, mahal talaga ang cost of living. Kumbaga, mataas yung ng inflation rate ng Pilipinas compare sa ibang bansa. Hindi ko alam pero namamahalan ako ng mga bilihin talaga sa Pilipinas. Yung tinatawag nga na bawat bansa ay mayroong tinatawag na inflation rate ba yun? Ewan ko. Basta ganito kalaki yung babayaran sa Pilipinas buwan-buwan, 61,000. Kung hindi ka makapag-provide ng 61,000, mangbundok na tayo. Yan. Bahay pa lang, electric, college, itong mabigat yung allowance ng mga estudyante na college. Kasi nga, pamasahe nila, pagkain, syempre extra pera, pambili ng mga project, ganyan. Dito, 18,000, may 20,000 lang kami, medyo okay na. Mura lang dito ang apartment or bahay. Compare noon sa Makati, kapag nagrenta kami doon, 38,000 ang renta namin isang buwan. Tapos lumipat kami, ang renta namin 22,000 dahil nga gusto parati ni Mr. may privacy.
Kaya dito naman medyo mura kahit malaki, 12,000 lang yung rate sa piso. Ang pinakamahal dito kuryente. Kasi kung hindi kami mag-control sa kuryente, baka abutin kami ng 10,000 sa kuryente. Itong kuryente namin dito, hindi na ako nagluluto sa electric cooker ha, sa uling na lang ako nagluluto. Pero medyo mataas pa rin, 5,000 pa rin inaabot kasi nag-i-aircon kami ng buong gabi. So yun guys nga. So ayan, nakikita nyo yung takbo ng financial natin. Wala pa yung luho dyan guys. Wala pa yung mga shopping ng mga extension nail. Wala pa yung shopping ng mga reband natin dyan. Mga lipstick, wala pa dyan. Bayarin lang yan monthly. Mga daily needs. Yan. So, ayan, thank you for watching guys. Kaya, dapat talaga tinatrack natin yung mga expenses natin monthly para hindi tayo malubog sa utang or hindi tayo magkakautang-utang. Dapat natatrack natin yung mga expenses. Kasi kapag hindi, napupunta sa ibang bagay yung pera. At, yun nga, dun ka na magkukos ng utang. Dahil nga, yung mga pera ay nagagamit sa ibang expenses, hindi napupunta sa mga dapat bayaran. Ito talaga yung nililista ko buwan-buwan na dapat bayaran na importante. Dapat hindi malagpasan. Kasi pag nalagpasan, malamang utang. Takot si Mr. magkautang. Kaya yung bahay talaga na to, medyo mabigat. Ayan o, 38K monthly. At pwede pa ma-embargo kapag di mo nabayaran ng tama. So yun guys, thank you for watching guys.